Ang nakaraan, nagsisimula na namang lumakas ang pagtibok ng puso niya, kaya ganun na lang ang pagkataranta niya. Nananatili pa rin nakupo si Hadley habang ang binata ay nakatayo sa harapan niya habang ang dalawang kamay ay nakapatong sa table niya. Ngumisi ang binatang amo sa kanya at mabilis na hinawakan ang baba niya, kung kaya't napatingala na lamang siya dito. Hindi agad nakareact si Hadley at nagulat sa nangyari. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ng dalaga. Ikaw pala ang batang yun, nakangising sabi ng binata. Kumunot naman ang noo ni Hadley. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. What if sabihin ko sa'yong ako ang bata nagbigay sa'yo ng kwintas na yan? Ano ang gagawin mo? Nakangising sabi ng binata na ngayon ay nagulat na lamang si Hadley. Ikaw? Tungayan natin ang part 4 ng kwento ni Hadley at Jomar. At sana po ay huwag ninyong kakalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Natulala na lamang si Hadley at hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Ikaw ang batang tumulong sa akin noon? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Ngumiti ang binatang amo at tumayo na ng tuwid. Masaya ka ba at nakita mo na ako muli? Mukhang tinago mo talaga na mabuti ang kwintas na yan Nakangising sabi ng binata. Hindi pa rin makagalaw ang dalaga at nakapinta pa rin ang gulat sa mukha. Mukhang hindi na ako kukontra sa gusto ng mga magulang natin. Pagsasalita ng amo niyang si Jomar habang pabalik na sa upuan. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Hadley sa binatang amo. Hindi mo ba alam na pinagkasundo tayo ng parents natin? Kunot noon namang sabi ng binata. You mean? Hindi natuloy ni Hadley ang kanyang salita nang tumango na ang binata. Shucks! Ayoko magpakasal sa'yo, malakas na sabi ng dalaga. Bakit naman? Pogi naman ako Lalo pa at magkakilala na pala tayo noon pa. Ano pa ang problema? Nakangusong tanong ng binatang amo. Nagpapatawa ka ba? Oo, sabihin na nating ikaw nga ang batang nakilala ko noon. Pero hindi yun ibig sabihin na papayag akong magpakasal sa'yo. Taas ang kilay, nasabi ni Hadley. Bahagyang natawa ang binata at binalik ang tingin sa laptop. Tingnan na lang natin kung hindi ka talaga mabigani sa akin. Nakangising sabi ng binata kaya inirapan ito ng dalaga. Huwag mo nga akong irapan, Miss Archives. Nasa opisina pa tayo. Ibig sabihin, ako ang amo mo dito. Nakangiting sabi ni Jomar na para bang iniinis ang dalaga. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, sabay pag-iling ni Hadley. Tanungin mo na lang ang mga magulang mo, wika ng binata. Puno ng inis at dismaya ang dalaga sa buong araw. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman niya ngayon. Oo, gusto niyang makita ang batang tumulong sa kanya noon. Pero ayaw niyang matanggap na ang batang iyon ay ang binatang amo niya ngayon na si Jomar. Nang matapos sa trabaho ay agad umuwi ang dalaga at tinanong ang ina sa sinasabing pagkasundo sa binata. Ang ama niya mismo ang lumapit kay Hadley at ipinaliwanag ang lahat. Isa rin pala ito para mas umangat ang negosyo ng pamilya nila, kaya kinakailangan rin nilang mas mapalapit sa pamilya ng binata. Matapos yung marinig ni Hadley ay parang mas lumala ang problemang kinakaharap niya. Bakit ganito? Bakit nangyayari ito? Halos maiyak na sabi ng dalaga habang nakahiga sa kama at diretsong nakatingin sa kisame. Hindi na lamang niya na malaya na nakatulog na pala siya at nagising na lamang kinaumagahan nang biglang tumunog ang alarm clock.
tamad siyang bumangon at kahit ayaw niya ay nagsimula na siyang maganda para sa trabaho. Nang makalabas sa kwarto ay kumunot na lamang ang noo niya nang marinig ang ilang tawanan mula sa sala. Agad siyang bumaba at nagulat siya nang makita ang binatang amo na nakaupo sa sopa at nakikipagtawanan sa ina niya. Agad namang siyang napansin ang mga ito kaya ngumiti sa kanya ang ina. "Oh, tapos ka na pala. Nandito rin si Jomar. Kanina ka pa niya hinihintay." Nakangiting sabi ng ina. "Nakikita ko nga po." Mapaklang ngumiti si Hadley. "Ano naman ang ginagawa mo dito?" Kunot niyang tanong sa binata. "Hadley, huwag ka namang masyadong suplada. Hindi ka man lang bumati kay Jomar. Saway ng iya kaya sikretong napairap ang dalaga." "Mami, una na po kami." Sinabi na lamang niya at hinala ang binatang papalabas sa bahay. "Anong ginagawa mo dito?" Inis na tanong niya sa binata. "Sinusundo ka?" Sarkastikong sabi ng binatang si Jomar. "At bakit naman?" Halos salubong na ang kilay ni Hadley. "Para sa una kong move, gusto kong mag-date tayo para mas makilala kita ng mabuti." Nakangiting sabi ng binatang amo. "Ano? Hindi ako papayag. So ibig sabihin wala tayong trabaho ngayon kaya mas pipiliin ko na lang pagmukmuk sa kwarto." Akma na sanang papasok muli ang dalaga na mabilis itong nahuli ng binatang si Jomar ang kamay niya. "Tara na, huwag ka na magpakuyot pa, Hadley." Natatawang sabi ng binata. Nagulat na lamang si Hadley kaya hindi na lamang niya namalayan na nakaupo na pala siya sa kotse ng binata. Natanaw niya ang masayang ina na kumukuhay sa kanila. Nairita na lamang si Hadley at salubong ang kilay na nakatingin sa binata. "Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan, Had. Sa tingin mo, yan parang papatayin mo na ako." Natatawang wika ng binata. "Teka, hindi ko maalala na pinayagan na kitang tawagin mo ako sa nickname ko." Mataray na sabi ni Hadley. "Eh di, tawagin mo na lang rin akong Jomar para patas na tayo." Bilyong sabi ng binata na mas lalong nagpairita sa dalaga. Kaya mas pinili na lamang niyang manahimik at hinintay na makarating sa lugar kung saan man dadaling siya ng binata. Napabuntong hininga na lamang si Hadley nang makarating sila sa isang mall. "Tara!" Hinila siya ng binata at nagtungo sa pambabaeng departamento kung saan nandoon ang iba't ibang klase ng damit na mamahalin. "Anong gagawin natin dito?" Nagtatakang tanong ni Hadley. Hindi siya pinansin ng binata na ngayon ay pumipili na ng damit na pambabae. "Hindi ka pwedeng magsuot ng pencil cut skirt at long sleeve sa date natin kaya susubukan kitang pagandahin." Pagsasalita ng binatang si Jomar habang seryosong pumipili ng damit. "Excuse me, sinabi mo bang ang yagit kong tingnan sa suot ko ngayon?" Taas ang kilay na sabi ni Hadley. "Oh, isuot mo ito sa fitting room, bilis," sabi ng binata at mabilis nang ibinigay sa kanya ang damit. Kunot-no itong tinanggap ni Hadley at akma na sanang talikuran ng binata nang may huli itong sinabi. "Ito ba? Hindi ka na ba kailangan bumili nito?" Bilyong sabi ng binata na ngayon ay may bitbit ng kulay itim na delace na brassiere. Biglang nahiya ang dalaga at tinapunan ng masamang tingin ng binata. "Sorry, wala palang makakapitan," natatawang sabi ng binata. Malakas namang tinapon sa mukha ng binata ang shoulder bag ni Hadley at tinalikuran na ang binata. Nang makatapos mapagbihis ay tamad na ipinakita ni Hadley ang sarili sa binata. Nakita na lamang niyang ilang na napalunok ang binata at tulalang nakatingin sa kanya. "Nakakainis, hindi ako komportable magsuot nito eh," iritang sabi ni Hadley.
Ang ganda. Tulalang komento ng binata. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Hindi ikaw ang sinasabihan ko ha. Ang damit ang tinutukoy ko. Sobrang ganda. Magaling rin pala akong pumili. Pagsasalita ng binata habang umiiwas na ng tingin sa kanya. Tara na. Una naglakad ang binata kaya nagtaka na lamang si Hadley at sinunod ito. Muli silang sumakay sa kotse at tuminto sa isang kalenderya. Unang lumabas ang binata at sumunod naman si Hadley. Naranasan mo na bang kumain sa ganitong lugar? Tanong ng binatang si Jomar sa kanya. Hindi naman sa nag-iinarte ako, pero pinasuot mo ako ng ganitong damit para lang kumain sa kalenderya? Niloloko mo ba ako? Inis na tanong ni Hadley kaya natawa na lamang ang binata. Halika, gutom lang yan. Natatawang hinila siya ng binata at tumupo sa bakanting mesa. Hindi pa naranasan ni Hadley na kumain sa karinderya pero hindi naman siya maarte para hindi kumain at maranasan ito. Hindi ko akalain na ang taong kagaya mo ay kumakain pala dito. Makang sabi naman ng dalaga. Dito naman talaga ako kumakain, lalo na't pag naghahapunan. Suki na rin ako ni Manang Tina dito. Nakangiting sabi ng binata. Hindi pa man nakausap ng binata ang tindera ay halatang alam nito ang gustong ipakain sa binata at sa kanya. Hindi rin bago kay Hadley ang mga pagkain hinanda. Maliban na lang sa isang isaw na ngayon pa lang niya matitikman. Mukhang napansin siya ng binatang nakatingin sa isaw kaya kumuha ng isa ang binata at sinubo sa kanya. Hindi pa sana niya ito kakainin pero mapilit ang binata kaya gumawa siya ng isang kagat. Seryoso niyang ninamnam ang lasa nito at nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang nagustuhan niya ang lasa nito. Masarap ba? Nakangiting tanong ng binata kaya napangiti na lamang si Hadley at tumango sa binata. At dahil nagustuhan ito ng dalaga ay walang tigil na siya sa pagkain ito hanggang sa pinigilan na siya ng binata dahil baka manibago pa ang kanyang tiyan at magkasakit pa. Kasalukuyan na silang ngayong naglalaro sa arcade at parang nakalimutan nila ang ilang pangyayari at parang batang masayang naglalaro. Walang tigil sa pagtawa ang dalaga. Nang panay niyang natatalo ang binata. Ang daya, baka may ginawa ka para manalo ka, Hadley. Naiinis na sabi ng binata kaya natawa na lamang si Hadley. Tanggapin mo na lang kasi natalo ka. Pagmamayabang ng dalaga sabay labas ng dila at parang inaasarang binata. Bagyang kumunot ang noo ng binata at mabilis namang napangiti. Masaya ako dahil napasaya kita. Biglang nasabi ng binatang si Jomar kaya gulat itong nilingon ni Hadley. Parang naiilang naman ang dalaga sa titig ng binata kaya nilingon niya ang monitor na kung saan makikita ang nilalaro nila. Nagsimula na ang laro. Siguradong matatalo na naman kita. Masayang anunsyo ni Hadley kaya natawang nilingon ng binata ang monitor. Pasimpleng sinilip ni Hadley ang binata at bigla na lamang lumakas ang pagtibok ng puso niya nang walang dahilan. Maya-maya lang ay malakas na sumigaw sa saya ang binata nang manalo ito sa laro. Yes! Nanalo rin ako. Panay ka kasing nakatingin sa akin. Guwapo ba? Nakangising sabi ng binata kaya umiwas ng tingin ng dalaga. Gusto ko nang umuwi. Gabi na rin pala. Nauutal na sabi ng Hadley. Teka, may last pa tayong pupuntahan. Masayang sabi ng binata na ikinakunuot naman ang noo ng dalaga. Bumalik muli sila sa kotse at hindi nagtagal. Tumigil sa isang pamilyang na lugar. Nagtaka na lamang si Hadley nang mapansing ito ang lugar nung unang kita nila ng mga bata pa sila. Ang lugar na palagi nilang tinatambayan. Madilim ang paligid kaya gamit ang flashlight ng cellphone nila ay
Naging gabay nila ito. Anong gagawin natin dito? Nagtatakang tanong ni Hadley. Ngumiti lang sa kanya ang binata at lumapit sa isang puno at parang may pinipindot kung kaya't biglang nagsiilawan ng maliliit na ilaw na nakapalibot sa puno. Nagulat na lamang si Hadley at manganga tinignan ang lugar. May biglang pinatugtog ang binata sa kanta sa cellphone at nakangiting lumapit sa kanya. Pwede ko bang maisayaw ang supladang sekretarya ko? Nakangiting pagyaya ng binata. Bahagya natuwa si Hadley at tinanggap ang kamay ng binata. Hindi gaanong magaling sumayaw ang dalaga ngunit ginabayan naman siya ng binata sa paggalaw. Hindi ako makapaniwala na agad akong napamahal sa'yo. Ginayuma mo ba ako, Hadley? Gusto sana ni Hadley na sigawan ng binata ngunit seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Nung pinakilala ka ng mami mo, bigla kitang nagustuhan na ewan. Kaya ginawa ko talaga ang lahat para hindi lang kita magustuhan kundi mapamahal na rin sa'yo. Bigla kasi akong nakaramdam na parang ikaw na talaga ang matagal ko nang hinihintay na babaeng makakasama ko habang buhay. Mahabang sabi ng binata. Nagpapatawa ka ba dahil hindi nakakatuwa? Kunot noong sabi ni Hadley. Seryoso ako. Kaya ngayong araw, pinag-igihan ko talaga na gawin ang mga bagay na sa tingin ko ay magiging paraan para magustuhan mo ako, Hadley. Seryosong sabi ng binata kaya natigilan ang dalaga at nanatili na lamang nakatingin sa binata. Please, huwag mong gawin to. Ayaw kong may masaktang tao. Hindi ko pa alam kung masusuklian ko ang mga sinasabi mo ngayon, Jomar. Nakayukong sabi ni Hadley. Ngumiti sa kanya ang binata at nagulat na lamang siya nang walang kahirap-hirap siyang hinalikan nito sa noo. Kaya ko naman maghintay, Had. Rerespetuhin ko kung ano man ang maging desisyon mo. Basta ngayon, nasabi ko na ang nararamdaman ko sa'yo. Nakangiting sabi ng binata. Sandali pa silang nanatili roon hanggang sa hinatid na siya ng binata sa bahay. Nag-enjoy ka ba? Tanong ng binata. Napangiti na lamang si Hadley at tumango. Hindi na lamang niya naintindihan ang sarili niya nang bigla siyang naging maamo at naging malambot sa binata. Good night, Hadley. Kita tayo muli bukas. Nakangiting paalam ng binata na ngitian naman niya ng dalaga. Hindi nagtagal ay pinakarurot na ng binata ang kotse at pumasok na rin sa kwarto ang dalaga. Napahawak na lamang si Hadley sa kanyang dibdib kung saan ramdam na ramdam ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Puputulin po muna natin ang part na ito at sana po ay abangan nyo ang finale ng kwento na ito. Ito nga po pala ang kwento ng buhay at iba pa na laging nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Peace out.